Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyong lahat, bro. Pakinggan ng konti. Nalilinig masyado yung boses ko. Ganda ng boses. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maayong gabi sa inyong tanan. Amen ba? Sino na bless? Amen. Praise God. Give an applause to our living God. Amen. 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 Hallelujah. Masarap pag-worship, no? Yes. Ano, tuloy natin? Lakas na. Hello? Hello? Amen. Ja, alam mo nang gagawin. VIP po natin. Welcome po natin si, ano to, Jonabel? Jonabel! Jonah! Where are you? Tinawag ka na ni Lord. Nasaan ka na? Amen! Diba? Bumalik na si Jonah! Wala pa natin si Jonah! Let's welcome Jonabel! Amen! Welcome Jonah. This church is walang itinataas kundi si Lord. Sa piling pakainaan dyan. Okay, ulit. Excited si Jaja, di ba? Excited ba? Excited. Yan. Walang itinataas dito. Miss Jo? Jo, hello. Walang itinataas dito kundi si Jesus Christ as Lord and Savior at walang ibang Diyos dito at nangangalang Jesus. Amen? Amen. At naniniwala kami sa Trinity. Amen. Sabihin ko na lang mamaya sa'yo kung anong pangalan ng church, okay? Ayaw ba? Wala? Ano naman akong jail Amen. Glory to God. Dako po tayo sa ating Word of God. Ang ating pong passage is matatagpuan sa John chapter 4. Magkitayo po tayong lahat, mga kapatid. Basahin natin. At itong John chapter 4, hindi po lahat natin babasahin. Pero hanggang ano po ito, John chapter 1 verse 42. Ito lang pong babasahin natin. Yan. Okay, simulan po natin. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" The Samaritan woman said to him, "You are Jew, and I am Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" For Jew, hindi lang, pakibalik na. Yan. For Jews do not associate with a Samaritan. Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that asked you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water." Jesus answered sa verse 13, "Everyone who drinks this water will be thirsty again." And 14, "But whoever drinks the water I give them will never thirst. And then the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." In verse 25 and 26, the woman said, "And I know that Messiah, called Christ, is coming. When he comes, he will explain everything to us." Then Jesus declared, "I, the one speaking to you, I am he." In verse 28 and 29, then leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, "Come, see a man who told everything I ever did. Could this be the Messiah?" Amen. Let's pray. Lord, thank you, Lord, for your word, Lord God, and let this word, Lord, get in fact in our life. Let your hands, Lord God, touch our soul, the spirit in our mind, Lord God, to understand your word, Lord. And Holy Spirit, we invite you, Lord God, to this place, Lord. Gather, O Lord God, all the brethren listening to your word, O Lord God. Whatever, Lord God, circumstances in our life, problems, O Lord God, trials, O Lord God, we give it to you, O Lord, we surrender it to you, O Lord God. We can do nothing without you, Lord God. We are here to listen to your word and help us, Holy Spirit, to apply it, Lord God, in our lives and in our daily lives, O Lord God, that this word, this your word, O Lord God, is our spiritual food that nourishes our soul, Lord God, and give us the strength that we will overcome all the trials, spiritual, emotional, and physical. We will overcome because we are a child of God. Thank you, Lord God, for tonight, Lord, for your word, Lord God. Let the brethren
for tonight. All the glory and honor, praises, thanksgiving, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen! Hallelujah. Gandang gabi po sa inyong lahat ulit. Minuto? Minuto. Yan. Amen! Amen! Wala magkukwentuhan ha? Tayo na magkukwentuhan ngayon. Okay? Yung ating pong binasa mga kapatid, yung John chapter 4, dito sa chapter 4 verse 1 to 42, 42 yan hanggang 42. May ano pa yan, may hanggang 42 lang kasi Samaritan lang yun ano natin. Okay? So, yung kwento na yan, ito si Samaritan woman. Ito si Samaritan woman, nag-iigib siya tuwing tanghali. Kasi ayaw niya siya makita ng mga Diyos. Bakit? Ang mga Samaritan woman, galit na galit sa mga Diyos. Bakit? Kasi kinurse sila. Mga sumasamba sa mga idols. Ang Samaritan, pinagsanib na si Syria at Israelite, mga Jews. Half-blood lang sila. Kaya lang, in-outcast sila. Ni-reject sila ng Israelites. So, ganun ang nangyari. Kaya nung pumunta rin si Jesus, makikita nyo dyan, bakit nandun siya? Sabi niya dun, di ba? Sabi nung Samaritan, bakit nandito kaya ako? Nagtatanong sa akin. Ang tingin ng tubig. Di ba? Hindi kayo nakikipag-usap ang mga Jews sa mga Samaritan. Sabi niya ganyan, di ba? Hindi nakikipag-usap. Pero bakit itong taong ito nakikipag-usap? Bakit kaya? Alam niyo ba itong title natin is yan. Di ba? Balong. Sa balong malalim. Yan. Huwag ka nang pumunta doon kasi hindi tayo marunong mangulit. Yan po yung title natin. Bakit? Diyan kasi siya nag-iigib. At diyan si Jesus naghihingi sa kanya. Sa buhay niyo, saang lugar banda kayo nakilala niyo ang Lord? Actually, si Lord everywhere eh. Saan banda, anong place, anong lugar, kayo lang nakakalam yan, anong oras, diba? So, every person, na-meet si Jesus. Ang pagkakaiba lang, yung response. Amen. So, ang Samaritan woman na ito, yung response niya, mainit. Kasi tanghali yun eh, tanghaling tapat. Kaya napakainit. Okay? Itong deep well na ito na sinasabi natin, ito ay tinatawag na Jacob's well. Ito yung balon binigay ni Lord kay Jacob. So, famous ito sa panahon nila. Itong well ito, itong deep well na ito, Jacob's well. So, sa literal na deep well, ito ay kung nakaigib na kayo sa balon sa mga probinsya. Hello? Hello? Kung sa mga lahat ng na nag-iigib sa balon sa mga probinsya, makikita nyo kung gaano kalalim, gaano pinakamababaw. Hindi ko tatanim malalim, mababaw lang. Wala? Hindi ka nag-igib? Yung ginanong-ganon nyo yung yung tali. So, ganun sumama kayo? Wala yun? Hindi kayo na ganon? 100 feet deep in reality po ang ganon ng balon. Ganun kalalim. Pag ito pag-usapan natin, deep well is a well of salvation na galing kay Lord. Amen? God's word is a seed. Okay? Ang pag-usapan kasi natin dito is sowing the best. Huwag kayong sowing lang. Diba? Yung kunti-kunti lang. Kailangan yung the best. Diba? If you are a Christian, huwag kayong paunti-unti lang yung bibigay mo kay Lord, huwag unti-unti lang yung mga service mo kay Lord. At kung hihingi ka kay Lord, huwag unti-untihin. Sagamin mo. Diba? Kasi walang limit si Lord pag nagbibigay. Huwag mo siyang limitahan. So God's words is a seed. So believers are called to sow seed to advance the kingdom of God. How to sow seed to advance the kingdom of God? Paano nga ba? To sow seed to advance the kingdom of God, you must recognize the seed. You must recognize the seed. Sabi dito sa passage natin, when a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" The Samaritan woman said to him, "You are a Jew,
And I am Samaritan woman. How can you ask me a pay for a drink? For you do not associate with Samaritan. Do not associate. Ayan, nakaano siya. For do not associate. For a Jew, ikaw ay Jew. Jew muna. Ako ay Samaritan. Diba? Sama. Sama ng loob ko sa'yo. Lagi mo akong nire-reject. Yan yung ng mga Samaritan sa mga Jew. So bakit tinawag natin ang number 1 natin? Recognize the seed. Sow the seed. The advance the kingdom of God. Anong tawag sa ginagawa natin? Kingdom of God. Church. Andito tayo. Nag-aaral tayo ng salita ni Lord. At paglabas natin, matutulog tayo. Kaliwali kingdom. Hindi po. Advance the kingdom of God. Ang ibig sabihin, kung ano man ang natututunan mo dito, ipapalaganap mo ito tulad ng gagawin ni Samaritan. Amen? Jesus approached one of the village of Samaria. Ang Samaria po doon sa village ng Samaria is Sychar ang tawag. He began a conversation with a Samaritan woman whom he met at a well, a deep well, yung sa balong. Being a Jew, ask for a drink for me, sabi ng Samaritan woman, ano kaya ito? Na-impress siya. Na-impress yung woman na yan. Parang itong taong to, kakaiba. Friendly. Friendly ba kayo? Nung hindi pa kayo Kristyano, friendly ba kayo? O mga away kayo palagi? Siyempre makikita yan eh. Alam mo kapatid noon, alam mo ra kayo. Alam mo yun? Pero bakit nagbago ka? Anong dahilan? Kakaiba ka, friend. Diba? Friend, kakaiba ka. O kaya, best. Yes, best. O kaya, kakaiba ka. Diba? Kapatid, kapag ikaw ay Kristiyano, makikita ang fruit sa'yo. Sabi dito sa ating passage, recognize the siege. It was unusual for her to hear a kind greeting from a Jewish man. Kasi hindi niya naranasan na batiin siya, kilalanin sila, i-acknowledge sila, i-recognize siya as a human being. Sila ay isa lamang, basahan, outcast, ganyan po. Jews have no dealings with Samaritans. As a Christian, when you are already a Christian, nakikipag-deal ka pa ba sa mga hindi Kristiyano? Amen? Wala sumasagot. Hindi mo sasabi ng totoo. Yeah. Siyempre magiging deal kayo. Bakit? To win the soul. Amen? Pag may naging one yung din, di ba? Walang uwi, Bagong buhay. Bagong buhay na, okay. Pag uminom sila ng, siyempre, ng niyaya ka ng di ba, yung calamansi juice, ang sarap nun, di ba? Huwag lang lalagyan ng yelo. Ice lang, di ba? Spiritual context, the two types of seed refer to the contrast between the Word of God, divine truth, and the seeds of the world. Dalawang types of ng seed ang binabanggit ko dito. Word of God, which is the divine truth. Kasi ang natin, recognize the seed. Word of God, and the other one is seeds of the world. Ang seed of the world, naranasan natin yan mula pagkabata. Diba? Ang sarap nga, diba? Pag itinanim mo, buhay ka agad eh. Ang bilis. Pag yung Word of God itinanim mo, walang epekto ka agad. Yung makikita. Nung 35 na lang ako, naging epekto yung Word of God. Kailan kayo nag-epekto yung 40? 50? 60? Actually, it's not a matter of your age. Kasi hindi naman tatanungin kung anong age ka, kung tumangka. Ang importante, tinanggap mo siya. Amen. Both sown into the human heart. Itong dalawang seed na to, pumupunta to sa ilalim ng kaibuturan ng puso. At kapag naipunta to sa kaibuturan ng puso, ito ay magmamanifest sa iyong gawa. Amen. May tatanungin ako mamaya. Okay? Ready ha? Recognize the seeds.
Seeds of the word. Unahin natin to. Kasi baka nakakalimutan ko na to nung naging Kristiyano ako. Ito. Ang seeds of the word, o tinatawag na demonic or earthly influence, the well, yung balon, of the human desire. Ito po yun. Human desire. Sin of lust. Lust ka na. Lust, pagnanasa sa mata, pagnanasa sa laman. Nanggigigil ang laman ko. Gustong gusto kita. Kasing sarap ka ng Baskin Robbins. Huwag ka lang mapupunaw. Sarap. Sin of lust will bring destruction to the body of morally, physically, and spiritually. Meron pong impact yan. Ang dalawang sin. Kung ito man ay ginagawa nyo ngayon, tigilan nyo na. Hindi dahil sinabi ko, ito ay sinabi ni Lord. Sa passage na ito, hindi hinusgahan ni Lord ang babae. Bagkus, tanong siya ng tanong, sagot ng sagot si Lord. Sin of lust of the eyes, lust of the flesh, will bring destruction to the body morally, physically, spiritually. Hindi po ibig sabihin na gumawa ka ng adultery, gumawa ka ng bagay na fornication. Ang epekto lang naman ay itong katawan ay hindi walang epekto sa spiritual. Meron malaki sa spiritual. It can lead you to death. Idolatry has lead individuals to cruel and degrading practices. Idolatry, hindi ka sumasamba sa kahit na anong santo, yan, maganda yan. Pero yung cellphone mo, iPhone 17 yan, walang masama. Pero lagi mong kasama kung para kasamahin mo si Lord. Walang masama. Idolatry is not always na laging ikaw maisip mo ay yung may sinasamba ka na idols, may sinasamba ka na image o ganito. It's about kung ano ang priority mo sa buhay. That is your idol. Tinawag ko nga, Idol Robin, di ba? Idol, di ba? Dati tinatawag ko yun. Idol. Liver lover boy. Di ba? Kakatawag mo kay Idol Robin. Di mo na mamalayan. Idolatry na pala. Kakapanood ko nga nung si Pastora. Dahil ko pinapanood ko sa kanya yung baka. Yung sa mga Europe. Laging bakit kaya lagi ito gustong-gusto nila yung ginagano yung baka. Tapos pag sinungay sila, patay, bali-bali dito, tinusok dito. Sabi ko, sarap panoorin eh. Ano kaya? Try ko kaya. Parang sinabi ko lang kasi bakit gano'n ang tao? Bakit naghahanap sila ng ikakasatisfy nila? Although gano'n naman talaga ang tao. Nagiging idolatry na hindi nila namamalayan ang paghahanap nila sa mga bagay na hindi nila kayang hanapin dito sa mundo ito. Uncontrolled temper. Naiinis na ako. Gagalit na ako. Pigilan mo ko. Diba? Has caused domestic murders, social misery, and international wars. Ang ibig sabihin nito, itong uncontrolled temper, nag-uumpisa sa bahay, nag-aaway kayo. Uncontrolled temper ay hindi po basta-basta. Hindi mo kayang kontrolin yung sarili mo. Nagagalit ka agad. Uncontrolled temper. Huwag po nating hayaan ito na mag-manifest sa atin. Tinatawag po ito, you have to recognize the seed. If you want to go and sow to advance the kingdom of God, you have to recognize the seed. If you do not recognize the seed, hindi ka makakamove. Hindi ka makakamove to fulfill your purpose na binigay sa'yo ni Lord. Ang alin, mag-share ng gospel. Bakit hindi ako nakakapag-share? Bakit hindi sila naniniwala sa akin?
Bago sila maniwala sa'yo, tinitingnan ka rin mula ulo, yung buhok mo pala, hanggang doon, sa pinakakuko mo. Kung tama ba ang arrangement niyan. Ganyan po ang tumingin ng tao, tulad natin. Malice and gossip. It's a way at the heart devours the soul. Yung mga mahilig magano, bumubulong. Alam mo nga rin. Nakita ko siya. May kasama ng iba. Tapos napunta doon. Talaga? Imbis ng pag-uusapan natin yung sa dito sa church is puro pang ano ba, encourage. Discourage ang naging ano eh. Alam mo ba sister, si ano, ganito. Kanina, nasabihan lang, umalis na. Buti na lang bumalik. Bakit? May utang eh. May utang. Kasi pag di na siya bumalik, hindi ko na siya babayaran. Alam mo sister, itago natin sa pangalang malice and gossip eats away at the heart, devours the soul, and wreak havoc even among believers in the household of faith. Ito pong nangyayari, even the believers. Maling okay yung impormasyon, binigay sa pinaka-20 na tao. Pagdating sa pinaka-20, maling impormasyon na. Mas malala pa. Yan po yung mga tinatawag na recognize the seed. If you recognize the seed, huwag nyo nang ituloy pa sa iba. Sa'yo mo na patapusin. Amen? Amen. Amen. You cannot sow a seed to advance of God's kingdom if you do not recognize the seed. Ang deep well na ito ay yung human desire mo. Lagi na lang palpak ang ang desire ko dahil laging nangunguna yung flesh ko. May the Spirit of God guide you each day to sow only the best seeds, which is the Word of God. Seeds that will flourish and blossom for all eternity. Sabi dito sa Galatians chapter 6 verse 8, sowing to the flesh reaps corruption. Sowing to the Spirit reaps eternal life. Maraming gusto nang mag-reaps ng eternal life. Yes, gusto ko yan. Gusto ko yan. Pero ang sarap gumawa sa flesh. Hindi ko alam ang ibig sabihin ng corruption. Wala yan sa vocabulary ko. Yeah? Gusto ko yung flesh reaps eternal life. Flesh reaps eternal life. Hindi ka pwedeng magtanim ng mangga tapos ang bunga santol. Hindi. Hindi ka pwedeng magtanim ng masama tapos ang bunga mabuti. Hindi ka pwedeng magtanim ng gwapo at gwapo rin ang lalabas, siyempre, di ba? Wala yatang nag-agree. Parang ayaw naniwala. Alam niyo ba, may isang lalaki, na-realize niya 20 years na pala silang mag-asawa. Tapos na-realize niya na parang may problema na kami mag-asawa. 20 years na ngayon pa lang siya nalaman na may problema. Kaya ang ginawa niya, alam mo yung ginawa? Kumuha ng isang truck na bouquet ng na flowers. May kasamang occasion. Sarap nun, no? Occasion na cake. May pinagsama ng ano bang tawag dito? Yung kila Grace. Labrios. Sarap nun. Di ba? Pagbigay niya dun sa asawa niya, sabi nung asawa, ano meron? Siguro meron tanong. Di ba? Kasi hindi mo siya binibigyan, matagal na. 20 years ba naman eh. Hindi, natural, maninibago. Amen. Maninibago siya, bakit ginawa mo yun? Tapos ang dami pa. May kasalanan ko. Mahuhuli ko dito. Ganyan kaagad ako ngayon. Hindi ba pwedeng magbago yung tao? Kahit duda ka ng duda, pwede bang magbago yung tao?
Kasi hindi mo naman makikita. Most of us want impressive results with minimal effort. Gusto mo kaagad, pagbigay kaagad nito, bago na kaagad. Pwede bang umpisahan niya na muna? Saka ka na magsalita kung tutuloy-tuloy ba? Kasi pag hindi niya, sayang yung bouquet. Sayang yung brief. Sayang yung occasion. Alam niyo ba, you can fool the human, your partner, and every people here. But you cannot fool God or escape accountability for your choices. Your life reflects your true devotion and that will have a corresponding outcome. Lahat ng ginagawa mo, ito man ay hindi nakikita o batid ng tao, nakikita ng Diyos. Hindi dahil pumupunta ka sa church, dahil sa personal mong devotion. Kung anong pinipersonal mong devotion, yun ang nag-i-impact sa buhay mo sa labas. Yan ang lalabas. Hindi pwedeng lumabas sa iyo kung ang ginagawa mo ay hindi maganda tapos ang lalabas maganda. Whatever man sow, this he will also reap. Kung ano ang itinanim mo, yun ang bunga. Meron pa nito, golden rule. Kung anong huwag mong gawin sa kapwa mo, ang ayaw mong gawin sa iyo. Gusto mo ng mangutang doon at huwag ka magbayad. Okay, gusto mo rin palang walang magbayad sa iyo. Gusto mo yun. Gusto mo nananakit ka, lagi ka nagagalit. Okay lang na magalit siya sa inyo, huwag ka rin magagalit. Ganun ba? Actually, gusto mong patas lang, parang ganito. Ginawa ko to sa kanya, gawin niya rin sa akin to. Mas malala yung ginawa niya, hindi mo tanggap. Kapatid, kapag anong ginawa mo, yun din ang babalik sa iyo. That is the golden rule. And dito sa Galatians chapter 6 verse 7, whatever man sow, this he will also reap. Kung ano man yung ginagawa mo, yun ang magmamanifest. Hindi ko alam kung ano mga ginagawa natin sa buhay. Only God knows. Only God knows. If you are serious to serve God, to the advance of the kingdom of God, and if you recognize the seed, you will trust the seed of God. Trust the seed. Sabi sa verse 10, Jesus answered her, if you knew the gift of God and who it is that asked you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water. Jesus answered everyone, sa verse 13, everyone who drink this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Will never thirst. And the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. And again, dun sa verse 25, sabi, the woman said, I know the Messiah is coming. When He comes, He will explain everything to us. Kausap na kasi dyan, si Jesus. Anong sabi ni Jesus? Then Jesus declared, I, the one speaking to you, I am He. Nagulat yung Samaritan. Actually, mga kapatid, dito sa Samaritan, sa conversation na ito, walang alam yung Samaritan about sa kanya. He's only an ordinary Jew. Pero sa sinasabi ni Jesus, nalalaman niya na isa siyang propeta, isa siyang Messiah, the anointed one. At yung interaction nilang dalawa, yung impression ng babae ni Samaritan woman, hindi niya naramdaman na hinate siya ni Jesus, na ginad siya ni Jesus. Naranasan niyo ba na ginad kayo ni Lord? Totoo.
God is love. Pero God is wrath. Pero sa wrath na yon, hindi ito yung explanation sa inyong isipan kung ano ang God is wrath. God is a wrath. It is holy. Kapag sinabi ni Lord doon sa Romans 12:19, I will avenge you. Huwag mong gantihan yun, akong bahala, sabi ni Lord. Ang pagganti ni Lord ay hindi distraction sa ibang tao doon sa kaaway mo. Restoration. Hindi yung iniisip mo, sana mamatay na yan, Lord. Ikaw ang gumanti para sa akin. Hindi ganyan si Lord. Ikaw ganyan ang isipin mo kasi ang desire mo makapanakit kasi nasaktan ka. Pero si Lord hindi ganyan. Ang pagganti ni Lord, nire-restore niya ang tao. Lahat may pag-asa. Kapag magtitiwala ka sa Kanya, malalaman mo kung anong klaseng seed siya. Kung anong klaseng seed ang Word of God. He claimed that He is the Messiah, the Anointed One. Ang ibig sabihin po ng Messiah, ang maghahatid ng kapayapaan sa lahat ng sangkatauhan. Yan pong ibig sabihin ng Messiah, the Anointed One. Yan ang pinaniniwalaan ng Jew at pinaniniwalaan natin. Pero sa Jew, hindi pa dumating ang Messiah. Sa atin dumating na. Jesus displays so much love in such a sense of security that she felt safe with Him even when her sin was exposed. Kasi sabi ni Jesus dyan, hindi ko na nilagay dyan sa verse na dyan. Ang sabi niya dyan, sabi nung Samaritan, uwi na ako. Call your husband, sabi ni Jesus. Sabi niya, wala akong asawa. O, wala akong asawa. May 5 kang asawa. Hindi ka kasal, pag ibig sabihin na gano'n. Ibig sabihin, na-expose yung kanyang kasalanan na tinatawag na adultery. Adultery, sorry. Na-expose. Pero denies ba siya? Hindi. Hindi rin alam ng Jew kung ano ang meron siya. Kung anong problema niya. Kung anong kasalanan meron siya. Pero alam ni Jesus. Alam niya sa bawat isa sa atin kung anong ginagawa natin. Pero hindi niya tayo ginajudge. Pero hindi ibig sabihin na mananatili ka dyan. Kapatid, hindi ibig sabihin na mananatili ka dyan. The important for the followers of Jesus is to give people today a safe place. Kanino? Safe place to the owner of our life, which is our Lord. Confess your sin, repent, put your trust in Him. That's it. Mahirap. Mahirap siya kung hindi mo bibitawan ng iba. Kapatid, tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior. Okay, tinanggap mo siya. Nabaptize ka, lahat na lang ng ginawa sa iyo. Pero sa oras na hindi mo binibitawan yung nasa likod mo, yung mga bagay na nagbibigay sa iyo na hindi ka makapasok sa Kanya, mananatili kang walang satisfaction. Si Samaritan woman, nagkaroon siya ng satisfaction. Nung binigay ni Jesus ang living water na tinatawag, which is the Holy Spirit. Sabi dito, in God I put my trust, I will not fear. Kung ano man ang mangyayari, hindi ako natatakot. I put my trust to the Lord, to my God. Kung sinabi ni Jesus, give me a drink. Some people imagine that God is most glorified with human participation is most excluded. Hindi po. Yet Jesus did not diminish His glory one bit by asking the help and cooperation of Samaritan woman. Sinabi niya, give me a drink. Sinabi niya sa iyo, anak, bigay mo sa akin. Ayan mga, yung mga pinagdadaanan mo. Anak, bigay mo sa akin yan. Ibigay nyo. Huwag kayong magtira. Doon yung malalaman ang tinatawag na restoration at breakthrough sa buhay nyo. Kung ibibigay nyo ng buo. Ang sabi dito, to sow, to advance the kingdom of God, you have to trust the seed.
If you trust the seed, which is the Word of God, you recognize it in the first division natin. Then, every word of God is pure. Kailangan mo maintindihan, lahat ng sinasabi ni Jesus ay pure. Si Jesus, kahit saan mong ilagay na book, kahit anong religion group, ang nakalagay, blemish siya. Wala siyang kasalanan. Kahit kung saan nyo basahin. Sa Bible natin, popular siya siyempre. Pero sa ibang book, nandun din siya. Pero hindi siya nakagawa ng kasalanan. Every word of God is pure. He is a shield to those who put their trust in Him. Pure po kapatid ang kanyang word. Holy. As it worked toward the accomplishment of a divine purpose, the Father and the Son were most glorified in this display of love and goodness to the Samaritan woman, same as to you. Itong purpose, ang divine purpose ni Lord para sa inyong lahat, para sa akin, para sa inyo. God is most glorified in our satisfaction in Him. Because we trust Him. If you trust God, you are satisfied. Christ is enough. Christ is enough, kapatid. The well of living water is Jesus Christ alone. This type of represent the divine and exaltability and exaltable spiritual life. Ito po yung passage, John 4:14. Whoever drinks the water I give thee will never thirst. Indeed, the water I give thee will become in them a spring of water welling up to eternal life. Unlike the deep well of Jacob, which required the effort to draw them. Gusto mo magano ka pa. Jesus offers, siya mismo mag-offer sa'yo. Internal, flowing, an eternal source of refreshment of your soul. Trust Jesus. To sow a seed to advance the kingdom of God, trusting the seed is having full confidence in the promise of God. Mahalaga na nagbabasa tayo ng salita. Nakikinig ka. From the hearing of the Word of God, faith comes. Then if dumating nga iyon, basahin mo ang confirmation sa Biblia. You know, sabi dito sa Isaiah 55:11, it will not return to me empty kapag binalik ko sa Kanya ang Kanyang salita. Lord, sabi mo, I can do all things. Declare ko yan, Lord, through you, in your name, Jesus, who gives me strength. Mas mamaya-maya, wala ka na kagad lakas. Hindi na makapag-Bible study. Wala na akong lakas. I can do all things, Lord. Wala na akong lakas. Actually, hindi lakas physical kung pinag-uusapan natin, spiritual. Para kang hindi ka kumain ng magdamag. Tapos magdamag ulit. Tapos magdamag ulit. Ulit-ulit yung magdamag. Tapos gutom ka na. Tapos walang pagkain. Diba? Tapos may gagawin ka, magbubuhat ka. O, diba? Bubuhatin mo yung lamesa. O. Tapos nanginginig ka ganun, no? Nanginginig yung ano mo. Yung physical mo katawan nagre-react. Yung isipan mo gusto pang gawin. Pero dahil gutom, hindi mo kaya, walang lakas. Ito tinutukoy ni Jesus na living water, na food na sinasabi niya. Ito yung will ni Lord sa buhay natin. At nagbibigay ng nourishment dito sa soul natin para magawa yung mga bagay na hindi kayang gawin ng physical mo. Kapag ibinalik mo kay Lord ang Kanyang salita, He will accomplish what desire and achieve the purpose for which He sent it. Ma-accomplish niya. Kasi si Lord ay faithful. Hindi siya naging faithless tulad natin. Siya yung nagigib ng rest sa atin,
if we are weary, and we believe that He is the Israel's Messiah, the Jews' Messiah, and our Messiah, He is the living water of our life. God is the spring of living water. A well that is located under the ground of your soul, represent the Holy Spirit in your spirit. Jesus spoke of salvation being the well of water spring up into eternal life. Sabi to John 4:14. To sow a seed to advance the kingdom of God, you have to trust the seed, which is the Word of God. Two types of seed: seed of the Word and the Word of God, which is the divine truth. Nandito po tayo sa church to hear the Word of God. And this is not, hindi tayo nagbibiro dito. Totoo na seryoso dapat tayo sa pag-service kay Lord. Hindi dahil nakikinig kayo palagi, kundi gamitin nyo ang salita niya. Wala kayo nakikita sa kaliwa, kanan. Dito kayo sa likod. Wala kayo nakikita sa likod. Puro kayo nakadiretso sa likod. Wala kayo nakikita sa kaliwa, saka sa kanan. Palaging sa likod. Amen? Hindi po to likod. Harap to. Pero na. Kapatid, pag kayo ay nag-focus kay Jesus and you will trust Jesus, maganda sa pakiramdam kahit marami kang problema. Kahit parang wala ka ng pag-asa, parang, Lord, hindi ko na kaya, Lord. Lord, hindi ko na kaya. Gusto ko nang makasama ka. Diba? Wag naman. Wala pang sinabi si Lord eh. Si Satan yung nagsasabi nun. Okay, maniwala na. Ang pinapagawa sa iyo ni Jesus dito, ni Lord, is to proclaim the gospel. Proclaim the seed. Proclaim the word. Sabi dito sa 28 and 29, then leaving her water jar, the woman went back to the town, said to the people, to the Samaritan, na katulad niya, come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah? Ang tanong dito, sino ba tong Samaritan woman na to nung bumalik doon? Pumunta rin yung mga iba doon kay Jesus. At nabago rin sila. Ano ba yung meron dito sa Samaritan woman na to? Ano bang meron sa inyo? Bakit may nababagong buhay? Yan ang tanong. Anong meron dito sa Samaritan woman nang wala sa iba? Bakit sumama ito? At bakit nabago sila? Bakit tumanggap sila? Nakakakilala pa lang nila si Lord. Yung Jew na yun. Ikaw, nakakilala mo pa lang sa sister. Tapos naisama ka kagad sa church. Naisama ka sa BS. Anong meron kay sister at meron kay brother? Anong sagot? Nakikita si Lord sa kanila. Ang presensya. Ganun din, nung tinanggap ng Samaritan woman si Jesus ng buong buhay, tinanggap siya ni Lord nang di siya nag-judge si Lord sa kanya. Napil niya yung comfort at freedom sa kanyang shame with guilt. Nung in-invite ka na sister and brother sa church, sa cell group, nung makilala mo si Lord, hindi ka nila inimbitahan para sa kung ano man ang magagawa mo, kundi kung anong makakamit mo na ibibigay ni Lord sa buhay mo, tulad na nag-invite sa'yo. Nagwa-wonder si Samaritan woman, may excitement, pumunta dun sa kanyang lugar, pinagsabi niya at pinagkalat niya. Meron nakakakilala sa akin doon, hindi ko pinagsabi pero alam niya. Alam niya yung mga kasalanan ko, pero hindi niya ako dinudge. Kaya mga kapatid, pumunta kayo doon. Tingnan niyo para sa sarili niyo, nung nakita, nabago din sila. Diyan sa passage natin, kung babasahin niyo ng buo yan, maraming naniwala kay Lord dahil yan sa Samaritan woman. Samaritan woman so impressed by the love of Jesus that she now sought
out her fellow believers even when they had treated her as an outcast before. Ibig sabihin, nireject siya pero pinuntahan niya. Inaway siya pero pinuntahan niya para makilala si Lord. Yung dati mong kaaway, puntahan mo. Pakilala mo si Jesus sa buhay mo. Wala na yung kaaway. Pakilala mo. Yung kapitbahay mo na ang ingay-ingay. Papuntay mo para manahimik. Sabi dito, ito si Samaritan woman. Kung dati pa umalis na siya, hindi na siya nakisama doon sa mga kanyang kalahi. Sana noon niya pa nakilala si Lord at nabago siya. Ganun din sana. Yung sinabi ko noon, bakit ngayon pa? Kung nakilala si Lord, merong purpose kung bakit ngayon lang. Yung mga pinagdaanan mo, yan ang magiging testimony mo sa mga ibang nakakaintindi sa iyo. Kaya nung Samaritan woman, malala ang kanyang kasalanan, pero kay Lord wala. Remember no sins no more. Kaya nung bumalik yung mga tao, naniwala doon sa Samaritan woman. At ang sabi pa nung naniwala na sila kay Jesus, alam mo, hindi dahil sa iyo kung bakit kami naniniwala na ngayon. Hindi na dahil sa iyo, dahil kilala na namin siya. He is the Messiah. He is God of my life. Ganun ba ang sinabi niyo kay Lord? Salamat kay sister at kay brother. Ginamit siya ni Lord. Pero ngayon ako nakakonekta na sa Kanya. Alam ko na kung paano lumayal kay Lord. Alam ko na kung paano dahil kay Lord. Alam ko na kung paano mag-sow the word to the advance the kingdom of God. Ang gagawin ko lang is to receive the word. In the beginning of the sowing process is to sow. First muna magtanim ka. Pag hindi ka nagtanim, wala ka rin aanihin. Kapatid, hindi yan nag-uumpisa sa malaki. Laging sa maliit. Huwag mong, kung lalaki yan, walang walang problema doon. Pero huwag kang intimidate sa iba. Huwag. Ang service mo kay Lord ay unique. Ang service niya ay unique. Individual yan. Kaya lang ang gagawin ng bawat Kristiyano, hindi lang dapat sa church mainit. Dapat mainit to meditate the Word of God. It means allow the Word of God to get into your heart. Kaya kung mabago man ang desisyon ng heart mo, yung decision mo dito, hindi. At kung pumasok dito yung the best seed, pupunta yan dito. It will manifest. At kapag nagsalita ka para sa iba, o before ka magsalita, naniniwala na sila sa iyo. Receive and believe God's word, declares God's word, pray and engage to the seed, to the word of God. Always engage. Proclaim the word of God. Fast and pray. Hindi po fasting lang. Fast and pray. Pray means kausapin mo si Lord with His Word. Magbasa ka ng Bible, naantok ka, basahin mo hanggang sa makatulog ka. Tingnan nyo, yung mga hindi nakakatulog, magbasa ng salita ng Diyos. Sabi nila, hindi daw sila nakakatulog eh. Di ba? Itong ano ko sa inyo, magbasa kayo ng salita ng Diyos, effective po yan, nakakaantok. Oo. Maaaring sabihin nyo na, ano naman yan si Bro JR. Pero pag inilagay nyo yun, baka sabihin nyo, maantok talaga kayo. Hindi ko sinasabing antokin kayo. Yung flesh natin, gumagawa ng paraan para hindi natin mabasa at hindi natin makita ng malinaw at hindi natin maintindihan. Kapatid, sow the word. Magtanim ka. Unahin mo muna ang sarili mo before ang iba. Invite ka ng invite sa iba. Gusto mo silang makakilala kay Lord. Gusto mo silang mabago. Gusto mong mabago lipunan ng Pilipinas. Gusto mong mabago ang bahay nyo.
Pero yung sarili mo, hindi mo kayang baguhin. With the Word of God. Tapos yun pala, ikaw palang nag-iisang Kristiyano sa pamilya mo. Tapos pag may outing, isa ka sa number 1. May outing tayo. Anong oras? 9:00 ng umaga. Doon tayo, anong place? Itong dadalhin ko. Carne Norte yung dadalhin ko. Yung sa akin naman, Minudo. Anong place? Yung dadalhin ko yung pandesal, aking kanin. Anong place? Outing na hindi kainan. Doon magaling ang mga believer. Pero anong place? Anong oras po ang prayer meeting? Bilang ko lang sa mga daliri ko kung nag-attend sa prayer meeting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hindi ko kayang basa. Hindi na para mabilang. Marami pala. Kapatid, it's about your choice. If you want to sow the word, kung gusto mo magtanim, kung gusto mo maging mabuti, ang kahinatnan, itanim mo ang salita ni Lord sa puso mo. None of your hurts, disappointments, or efforts are wasted. Lahat po yan ay merong reward kay Lord. Proclaim the word. All the seeds sown now prepares everything you do here for God's glory to advance the kingdom of God. If you know the seed, which is the word of God, you know the truth, you have to proclaim the word to reap the eternal benefit at the glorious return of our King Jesus. Sinong handa na dito dumating si Jesus? Amen. Marami pa ba kayong gagawin? Marami pa kayong gustong puntahan na Kasi ako napuntahan ko, Kyrgyzstan pa lang. Gusto may mga puntahan pa, iba. Yung malamig-lamig. Ha? Canada? Kapatid, marami kayong desire, hindi masama. Unahin nyo si Lord. Ito, popular tong passage na, popular tong verse na to. Nasa Matthew ito. Kasabi ko na kung anong verse. Matthew chapter 33 verse 6. 6 verse 33. Alam ko walang correct eh. 6 verse 33. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Huwag niyong kakalimutan na righteousness. And all things will be added unto you. Huwag niyong baliktarin kapatid tulad ng ginawa ko kanina. Matthew chapter 33 verse 6. Huwag niyong babaliktarin din ang salita sa loob. Na all these things will be added unto me. If I seek first, if I seek second, the kingdom of God. And third, as His righteousness. Huwag niyong babaliktarin niyang kapatid. There are many people who need to know about the kingdom of God, believing in it. Alam niyo mga kapatid, merong isa dito sa kwento ito, sa passage na ito, dito sa John chapter 4. It's a different sow and reap. Kasi yung kanina sinabi ko, what you sow is what you reap. It's yours. Ito naman iba. Ito ay pangkalahatan sa atin. Sowing the best of the church. Usapang church. Sowing the word of God is crucial. Ito. Yung iba, nag-i-invite sila. Nagbibigay sila ng word of God. Pero pag pinunta mo sa church, may nagwa-watering sa kanila. Kasi hindi mo sila mabantayan at makonsolidate. Kapatid mo din sa pananampalataya. Siya ang nagko-consolidate, ikaw ang nag-invite. Siya ang nagko-consolidate, ikaw ang nag-invite. Siya ang nagko-consolidate, ikaw ang nag-invite. Walang magsiselos kasi si Lord lang ang magbibigay ng growth dito. Hindi kayo. Hindi kung kahit na kanino. Or in this case, the saying, one sows and another reap is true. Ito yung kaibahan natin kanina.
Yung sinabi ko kanina sa Galatians chapter 6 verse 7, what you sow is what you reap. Ito naman, church. Si Pablo ang nagtanim, si Apollo ang hindi. Nagdilig. At si Lord ang nagbigay ng alin? Ng kaganapan ng bunga doon sa tao. Actually, may mga nag-invite sa atin, may nagsabi sa inyo ng Word of God. Marami ng tao. Hindi ko alam kung kailan kayo magre-response. Hindi rin, isa na ang church. Pero may nag-ano sa inyo, bigay sa inyo yan. Pero tandaan nyo, ang response mo kay Lord, at pag na-encounter mo siya, siya magbibigay sa iyo ng kasagutan, katulad ng Samaritan woman. I planted the seed, sabi ni Pablo, in your hearts, and Apollos watered it, but it was God who made it grow. Siya po ang nagpapalago sa iyo. Kaya, hindi ibig sabihin na in-invite ka, pumunta ka ng church, at kinoconsolidate ka, pero hindi ka nagbabasa ng Word of God, hindi mo na meditate ito, asahan mo kapatid, mawawala kang parang bula dito. This is the place for all the sinners, for all who are sick in spirit. Pero ang gamot ay Word of God. And the great physician is Jesus. If you proclaim the Word of God, advance the kingdom of God, you must do what is God want you to do. Wala na yung yung na-open ako dito, na-open. Number 1 pong kalaban nyo sa church, sasabihin ko sa inyo, open. Amen. Open po. Open, sorry. Masyado na yung English ko eh. Nakukulangan na. Opens. Yan. Opens po. Kasi pag unbeliever ka, tapos may kasama ka sa katrabaho, kahit hindi mo ko siya kausapin eh. Pag sa church naman, hindi na ako mag-church. Damay lahat ng tao. Ganun, di ba? Hindi na ako mag-church, nakikita ko si brother, o nakikita ko si sister. Opens po ang sa church. Tandaan nyo, kung meron kayong opens, i-direct ko dun sa tao. At kung makikinig siya, thank you Lord. Pag hindi siya makikinig, sabi mo sa isang kasama mo na hindi ipakalat sa iba. Sabi mo sa isang kasama mo, which is your leader, nasabihan din siya, kaparehas mo. At kapag hindi pa rin siya, ipag-pray mo na. Kapag hindi pa din, hayaan mo siya, baka gusto niya lang ng space na lumayo siya. Kasi hindi mo na yun. Choice niya na yun. Wala ka nang magagawa. Kapatid, in that day, you will say, give praise to the Lord, proclaim His name, make known among the nation what He has done, and proclaim that His name is exalted. At dumating yung araw na yun sa buhay mo, kapatid. Yung mga tao na ka-open sa iyo, sabihin mo, I proclaim the name of Jesus in your life. And I proclaim the name of Jesus in my life that I open to you. And open ako sa iyo. Kapatid, it's not about the offense. It's about your unbelief. You're not trusting God fully. Kaya mabilis kang gumanon yung puso mo, yung isip mo. Kasi walang laman yung isip mo. Puro mga telenovela. Puro mga Korean novela. Diba? The more na pinapakain mo yung flesh mo ng kung ano-ano dito, at hindi mo pinapakain yung spirit mo ng Word of God, which is the seed na lasts forever, hindi ka mababago kung hindi ka magdidesisyon. Kapatid, hindi natin alam kung anong mga hindi pa natin binibitawan kay Lord. Ikaw lang din ang nakakaalam, ako lang din ang nakakaalam mo sa akin. At ang nakakaalam lang sa lahat ng sa atin ay si Lord. You and me, ikaw at si Lord, ako at si Lord, kami lang nakakaalam. Walang may tatago. Huwag kayong umasa sa tao na may mababago sa iyo dahil sa Kanya. Unahin mo si Lord na mabago ka, mabago siya. Hindi po pwede unahin si Lord, mabago siya. Mabago siya, mabago ka, mabago siya. Pag ganun po yan eh.
Our deep well, ito po yung title natin. Our deep well salvation is in the hands of the Messiah, which give us the living water that can last forever. And so that we can recognize His seed by trusting Him to proclaim the seed, which is known to us. The Word was Jesus Christ, the Savior of the world. And He is the best. He is the sower, the seed, the deep well of living water in my soul and spirit. In your soul and spirit. To sow a seed to advance the kingdom of God, you must recognize the seed. Trust the seed. And proclaim it. Huwag mong isang tabi na sa'yo lang. Proclaim it, the good news. Hindi mo alam kung anong breakthrough. Malalaman mo na lang kapag nagtanim ka. Siguradong may bunga. Amen? Kasi tayo na tayo ng mga kapatid. Lord, hallelujah. Praise your name, O Lord God. We magnify your name. The holy name. I declare, Lord God, that you will give us, Lord God, the insight of your word. The deep understanding to your word, O Lord God. That I will not go and weary. I will not go to my past. I will not go back to what I did before. I am here, Lord God, to recognize your seed and trusting your seed. Help me, Lord, that every obstacle to walk in faith in you ay magampanan at malampasan ko, Lord God. I believe that your word will nourish my soul, will give me the firm decision to stand in the times of trials and persecution. I believe, Lord God, that in my heart, I accept you. I admit that I am a sinner. That's why, Lord God, help us to grow. Help us to understand your purpose for us. Your will always be done in our life. Yung word mo, Panginoon, ay hindi namin inasang tabi. Give us, Lord God, the insight in your word always. Na magiging seryoso kami, Panginoon, to serve the King of Kings, the Lord of Lords, the God of Jacob, Isaac, and Abraham, and the same God, yesterday, today, and forever. God alone. We are satisfied to your presence, O Lord God. Not only by our feelings tonight, but because the joy that flows in our veins, in our hearts, we believe that it lasts forever. Hindi ko pang maipaliwanag. But the only thing that nakatatak, Panginoon, sa aking mind is only you. And there's no other God, no other name, no other people or human being, no other place that can change my mind. I will still stand and love the Most High, the God of my salvation.
Thank you, Lord God, for tonight, for your word, O Lord God. I believe that every of us, Lord God, na binigyan nyo ng salita nyo, Lord, ay ito, Panginoon, ay aming may sa puso't may balik sa inyo ng may kalugod-lugod sa inyong trono. Marami pong salamat, Panginoon, at humingi kami, Panginoon, palagi sa inyo ng guidance sa pagkakataon na ito, Panginoong Diyos. You are my deep well. You are my well of salvation. You are my God, the God of forever and ever. Amen. Thank you, Lord God. All the glory and honor. Praise thanksgiving to the name of Jesus. Amen. For the last time, we worship you, Jesus. As you are holy, you are worthy to be praised.
po ninyo, feel free to raise your hands or you can come here for us to accommodate you in prayer. There is one brethren that we have that is in critical condition. Nandun po siya sa ICU and he's a part of the music ministry. He's the ministry head. Kaka-transplant lang po ng kidney niya and then he is in a very critical stage right now and he needs our prayers. So I would like each one of you to hold your hands together with your brethren. Let's pray in one accord to pray for Kuya Jed. Let us pray for him. He is experiencing life and death now. He is in ICU and he has a difficulty in breathing and his oxygen level is going down. But we believe that God is a miracle working God. Can you say amen? And there is no impossible with God. God is the one who gives us life because He is a life giver. And tonight we will declare, Lord, that God will extend His life for the second time. And to you, brethren, tonight, if you have some issues of health, we are free for you if you could come here in front and we could pray for you. Amen. Many people who came here, glory to God, they were healed by God's grace. So many people who came here for the past few months who were healed with sickness and disease, even anxiety, even nervous breakdown, and there's no impossible in the name of Jesus. So let us pray. Kung wala pong may needs sa katawan for prayer, no problem. Okay, let's pray for Kuya Jed tonight. Father, we thank you, Lord, that you are a miracle-working God. And we believe, Lord, as what you said in your word, and call unto me, and I will answer thee, and I will show you great and mighty things. Tonight, we call on your name because you are an answering God. We call on your name because we believe that you will extend the life of Kuya Jed. And we break the spirit of infirmities that are attacking to his life, that is attacking to his body. We break you by the blood of Jesus. We paralyze you in Jesus' name. Even the spirit of death, we come against you to the life of Kuya Jed. We break you. We pull down you in the spiritual realm. Now you are destroyed in Jesus' name. Spirit of infirmities, spirit of death, we're talking to you right now. You are eliminated. You are vanished in Jesus' name. And right now we declare healing upon healing to the life of Kuya Jed, from head to foot, even to his lungs. Right now, be healed in Jesus' name against viruses in Jesus' name. As this church is united in one accord to pray for him in the spiritual realm, be healed in Jesus' name. Be healed in the name of Jesus, because we believe, Lord, that 2 or 3 are gathered in your name, you are in the midst. And upon this congregation, Lord, we are more than with what you have mentioned in your word. And tonight, we expect healing upon healing to go in Jesus' name. Thousands of angels, hierarchy of angels, protect his life right now in Jesus' name. From north to south, from east to west. In Sheikh Khalifa Hospital, Lord, we declare that there will be multitudes of angels right now surrounding him right now. No one can touch him. No one can destroy his life in Jesus' name. Right now, Jed, be healed. Be well in Jesus' name. This is our declaration. And even
If they feel, Lord, na mayroon po silang pain, oh God, to their mind, to their heart, be healed in Jesus' name. Can you just touch your heart right now? Touch your heart in Jesus' name. Right now. You know that God loves you beyond imagination. Don't you know that God is a God of forgiveness? Don't you know that God is a God of second chance? And whatever you have done which is not acceptable in the sight of the Lord, you are forgiven in Jesus' name. Whatever is the condition of your heart right now, I declare for healing in Jesus' name. I declare healing on your emotion in Jesus' name. And right now, be healed on your mind in Jesus' name. Say, I am healed. My emotion is healed in Jesus' name. I will forgive because God has forgiven me. I release forgiveness in Jesus' name. Say it. I release forgiveness because God has forgiven me. Say on your mind that person that you are offended. Say, I release forgiveness. Right now, say it. When you say that, you will be released in Jesus' name. Say it in Jesus' name. Right now. Now you are healed in Jesus' name. Can you say amen? Amen. Receive the healing of God in your mind. Receive the healing of your body in Jesus' name. Hallelujah. Can we give a clap offering to our God tonight? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise hallelujah. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord God. We thank you, Lord, because you are our healer, Lord God. We thank you, Lord, for your blood that shed on the cross to save us from our sins, Lord God. We thank you, Lord Jesus, because you are holy, holy, Lord. For the last time, church, we declare it, we confess it from our mouth that Jesus is holy, holy. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Yes, Lord, you are worthy. You are worthy. Let's give applause for our God, for our living God. Hallelujah. Into your holy name, Jesus, we are all healed. Hallelujah. Hallelujah. We sing all the glory, Lord. All the honor, all the adoration, Lord God. We thank you, Jesus, the God of all ages. Hallelujah. All the glory belongs to you, Lord. We love you, Lord. And everybody will say, Amen and Amen.